Sa akin ay wala ng bakas ng kalusugan, katiwasayan at kaligayahan. Kaya't sinabi ko, nawala na ang aking lakas at ang aking pag-asa sa Panginoon. Simpait ng akdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naaalala at ako'y labis na napipighati. Gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa pag naaalala ko ito. Ang hindi nagmamalo ng pag-ibig ng Panginoon at ang kaniyang walang ubas na kahabagain, hindi nagbabago tulad ng mukhang liwayway. Dakila ang kanyang katapatan. Ang Panginoon ay sa akin, sa Kanya ako magtitiwala. Ang Panginoon ay mabuti sa mga nagtitiwala sa Kanya. Pinakamabuting magagawa ng tao at buong tiyagang maghintay sa pagligtas ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi ako magkukulang, ako'y pinahihimlay sa mainam na pasunan. At inamay niya ako sa tahimik na pag-isan. Inibigyan niya ako niyong bagong malakas. Mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga Tagalog. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya pinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapaghatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib o ang taba? Hindi. Ang lahat na ito ay kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga panunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang, ay hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig na pinadama niya sa atin pamamagitan ni Kristo
ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo magsitayo at magpagingin galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pagdating ni Jesus sa Betania, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro ang layo ng Jerusalem sa Betania, at marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Marta at si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana mamatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon, ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko kung siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon.